Tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi makakasama natin ang kapuso nating si Ivan Mayrina. Ivan. Maraming salamat, Mel. Agad namang ininspeksyon ng mga gusalit iba pang istruktura sa Bacolod at Iloilo kasunod ng lindol kahapon. Pinayagan ang bumalik sa normal na operasyon ng mga tanggapan na tiyak ng ligtas. Nakatutok si Fabienne Paredes ng GMA Iloilo. Takot pa rin pumasok sa opisina ang ilang empleyado ng Regional Trial Court kaninang umaga dahil sa lakas ng lindol kahapon. May ilang crack din kasi sa pader na nakita sa building. Maliban pa sa ilang piraso ng semento na nahulog mula sa ikatatlong palapag. Ang opisina ni Judge Glover Tustalero ng Branch 32 na may mga crack na daw dati sa kisame, nadagdagan pa matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Matapos ang inspeksyon ng City Engineer's Office, nakitang walang malaking pinsala. Bumalik rin ang mga empleyado sa kanilang mga opisina. Yung minor crack na yan, yung parang din finishing lang, yung finishing. Pero hindi siya madalong na crack lang. So ito yung mga hindi nakaka-affecto sa security and of course stability ng building. Maging ang ibang istruktura tulad ng mall dito sa Iloilo, ininspeksyon na rin agad kanina. Nang matiyak na safe ang gusali, balik na sa normal ang operasyon. Sa Bacolod City, ilang eskwelahan ang nagsuspindi ng pasok ngayong araw. Patuloy kasi ang pag-monitor ng DepEd sa ibang paaralan na nakitaan ng mga cracks sa mga silid-aralan. Sa tala ng Bacolod City Engineer's Office, wala namang naitalang pagguho o crack sa mga pangunahing tulay sa Bacolod. Patuloy naman ang pag-monitor ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga lubhang naapektuhan ng lindol. Sa kabuuan, balik na sa normal ang mga pampubliko at pampribadong opisina sa Bacolod City. Mula dito sa Iloilo, Fabienne Paredes, GMA News. Magnitude 6.9 ang lindol na naranasan kahapon sa Visayas, pero ang pagyanig nito dama po mula Luzon hanggang Mindanao. Gaano nga ba kalakas ang ganitong lindol? Para ipaliwanag yan, kausapin po natin ngayon si Ginoong Ismael Narag, ang Officer in Charge ng Seismology Division ng PHIVOLCS. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Narag. Magandang gabi rin po, Mel. Sir, ano bang karakteristik o katangian ng lindol na ito na yumanig kahapon? Bakit ang laki ng idinulot na pinsala? Yung mga lindol na ganito, ang nag-i-influence ng pagyanig normally yung magnitude ng earthquake at saka kung gaano ka kalapit doon sa lugar na yon. No? So kung malapit ka doon sa pinangyarihan ng lindol at malakas yung pagyanig dahil doon sa lakas na inilabas ng earthquake, maaaring mataas yung ground shaking na may experience. No? Dala na rin kapag malambot din yung mga lugar o matarik yung dalisdis, maaaring ding malakas yung pagyanig na mararamdaman ng mga taong nandun sa mga lugar na ito. No? So as much as possible, iniiwasan natin yung mga magtayo ng mga kabahayan doon sa mga lugar na malalambot at saka doon sa matatarik na dalisdis. So halimbawa, itong model natin ng isang faulting na nagaganap, kapag lalapatan natin ng sapat na puwersa to, yayanig lahat yung lugar, no? So mapapansin natin na marami ring mga kabahayan na bumaliktad. So isa pang nakaka-influence din doon sa lakas ng pagyanig yung design din ng building, no? So kung hindi maayos yung design ng building at saka yung pagkakagawa nito, maaaring malakas po yung pagyanig na nararamdaman natin. Actually, kadalasan na nararamdaman natin ay hindi yung lakas ng pagyanig sa labas ng bahay natin, kundi yung pagyanig na response ng building natin. Dahil po doon sa pagyanig ng lupa. No? So, dapat sinusunod natin yung talagang code para hindi po makakaranas ng malalakas na pagyanig. Opo. So, kung titingnan po natin dito sa earthquake simulator na to, yan, okay. Mapapansin natin na yung taong nakaloob sa earthquake simulator ay nakakaranas po ng malakas na pagyanig, no? Comparable to intensity 7 and 6. No? So sa mga ganitong pagkakataon, kapag hindi maayos yung pagkakagawa ng building natin, maraming mahulog, magkaroon ng pagkakasira yung mga pader at saka yung iba pang parte ng ating bahay. Mr. Narang, ibig sabihin po ba yung tumama kahapon, halos ganun kalakas yung doon sa earthquake simulator na yon? Ganun ho ba? Halos ganun kalakas? Yun yung comparable kapag bato yung tinatayuan. No? Mas matindi pa kapag malambot yung lugar.
Kung ikukumpara po sa isang pagsabog, halimbawa, ikukumpara sa bomba, gaano nga ba ito kalakas? Napansin namin na yung magnitude ng lindol is 6.9, ano? Yes. Comparable to sa mga 15 kilotons na lindol, no? So, nearly mga tatlo na nuclear bomb ang pinaputok dito, no? So, yung Hiroshima bomb na pinaputok doon sa Japan, ay mga tatlo nun ang sabay-sabay na pinaputok para magkaroon tayo ng enerhiya comparable to a magnitude of 6.9. Oo. Sir, marami pong nakikitang bitak ngayon sa lupa diyan sa mga lugar na yun na tinamaan ng lindol kahapon, no? Ito po ba'y merong hindi magandang sinyalis ba yan? Yung mga bitak sa lupa? Yung mga bitak sa lupa na yan, kadahilanan yan doon sa lateral spreading, no? So, kapag malambot po kasi yung lupa, ang tendency nito ay kumilos na parang tubig at nagpo-flow to papunta sa mga ilog, sa karagatan. Yung proseso ng pag-flow nito, kapag medyo matigas yung ibabaw nito, nagkakaroon nga ng pagbitak-bitak, no? So, ito yung kadahilanan na along river channels, yung malapit sa ilog, malapit sa dalampasigan, nagkakaroon tayo ng maraming bitak-bitak. Oo, pero hindi mo nangangahulugan, nabibiyak na yan, sir. Yung mga ganyang sitwasyon, i-grade lang natin yan para maayos yung daanan ulit. Aha. So, kadalasan makikita nga ito doon sa mga malapit sa ilog. Sir, ang dami pa ho naranasang aftershock sa araw na ito. Magpapatuloy pa ho ba yan? Yung mga aftershock, Ginoong Narang? Yung mga aftershocks na to, sa tingin namin magpapatuloy to until 1 month, no? Pero yung mga nararamdaman 1 lang month? tao, mga 1 week to 2 weeks lang yung mga nararamdaman na lang ng mga tao. And pahina na to. Yung instrumento na lang namin na nakaka-record ng lindol ng mga isang buwan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi, Ginoong Ismael Narang, ang officer in charge ng Seismology Division ng PHIVOLCS. Susunod, fault na nagpayanig sa Visayas na diskubri lang ng gumalaw kahapon. Crack sa riles ng MRT-3. Nagdulot ng aberya sa biyahe kanina. Marami tuloy na perwisyo. Singil sa kuryente tataas ngayong buwan. At 2 snatcher na riding in tandem tinugis ng mga pulis sa bansang China. Tutok na dito lang sa 24 oras.